Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banal na hapag ng ating Panginoon. At upang tayo maging marapat pakibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinubkob, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mo si Kristo, makamtan ng kalayan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung minsan ang isa sa inyo'y may reklamo laban sa kanyang kapatid, magsasakdal ba siya sa mga hukom na pagano? Sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pagsasaayos ng usapin nila. Hindi ba ninyo alam na mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? At kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Di ba ninyo alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? Gaano pa ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung kayo'y may usapin, idudulog pa ba ninyo ito sa mga taong di kinikilala ng simbahan? Mahiya-hiya naman kayo. Wala na ba sa inyong marunong mag-ayos sa sigulatan ng magkakapatid? Ano't nagsasakdal pa kayo sa hukuman?
kapatid laban sa kapatid, at sa harapan pa ng mga taong walang pananampalataya. Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyong pagkakapatiran. Hindi ba mas mabuting tiisin na lamang ninyo ang pang-aapi at palampasin ang pandaraya sa inyo? Subalit kayo pa ang nang-aapi at nandaraya. At sa inyong mga kapatid pa naman, hindi ba ninyo alam na ang makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae. Ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanglait o mandaraya. Ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manglilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangapapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay masaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamagdong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niya mga apostol.
si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres sa kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas sa anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Pumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon na marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling ang kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahirapan ng masasamang espiritu, kasinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpapagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, sa mabuting balita na ating napakinggan sa araw nito, matapos na magdamag na nanalangin ng Panginoon, ay tinawag niya ang kanyang mga alagad, at mula sa mga alagad nito ay humirang siya ng 12 na magiging apostol niya. Kayon, ang alagad ay mga learners, disciples, sa iyong mga patuloy na tinuturuan, natututo mula sa Panginoon habang siya ay nagtuturo, habang siya ay nagpapangaral tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngayon sa kanyang paghirang sa 12, hindi na lamang sila nagiging mga learners o yung mga natututo, salib sila ay mga sinusugo na para sa misyon. Inisip ko minsan na ang lahat naman po sa atin ay alagad. Pero bukod sa pagiging alagad, tayong lahat din ay mga apostol. Kaya kung bakit ginagawa yung distinction nito, halimbawa, kapag tayo po ay nagsisimba, kapag tayo nagdarasal, kapag tayo ay nagbabasa ng mga spiritual books, natututo tayo. Nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. At pagkatapos ng misa, tayong lahat ay sinusugo sa kanya-kanyang mga gawain. Iba sa atin, papasok sa trabaho, iba mag-aaral, iba marahil sa bahay, iba ay marami pang gagawin sa maghapong ito. Kayon, sa pagsusugo sa atin ng Panginoon, siguro sa magandang pagtuunan ng pansin, na parating namang bahagi ng buhay natin ay yung mga conflicts. Yung mga conflicts. Ngayon, sa ating pong unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol sa mga Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, pinalalahanan ni San Pablo ang mga Kristiyano sa Korinto dahil sa mga conflicts na nararanasan nila sa loob ng kanilang pamayanan. At ano nangyayari madalas? Dinadala nila ito agad-agad sa hukuman. Kumbaga, nagdidemandahan kagad ang mga Kristiyano. At sila pinalalahanan ni San Pablo na hindi dapat ganyan ang agad ninyong ginagawa. Kundi dapat sa loob pa lamang ninyo ay pinag-uusapan na iyan. Upang sa gayon ay ma-resolve, maayos yung anumang mga hindi pagkakaunawaan, yung conflict sa inyong pamayanan. O kung hindi man po ma-resolve ay maring dalhin ito sa mga kinauukulan. Maring sa mga pari, kasi kami mga pari, nilalapitan din kapag mayroong mga hidwaan na nagaganap, misa sa loob ng pamilya o sa mga magkakaibigan o may mga magkakapitbahay. Misa may mga dinadala rin po sa amin niya na para paliwanagan ng kanilang kaisipan. Nang misa ang purpose namin ay pakinggan yung both sides. Kasi ang misa problema sa ating, ang nagkukulang kasi sa atin minsan, kapag meron ng mga ganyan, mga hindi pagkakaunawaan, bagamat parehong may mali, misa iniisip natin na ikaw lang ang victim.
ako lang ang victim. Pero di natin nakita na parang meron ding mali talaga tayo kaya nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kasi minsan yung hirap sa ating mga tao na kapag ganyang nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, pakiwari natin, isip natin na sila naman nagkamali, wala naman akong ginawang masama. Maring minsan ganun nga, pero minsan ang nagpapalala diyan ay feeling mo, ikaw ang victim at lalo pang itong lumalala. Kaya ang anong mangyayari, hahanap ka pa ng mga kakampi at ito namang mga kakampi mo ay parang mga may dalang pangsiga ay lalo pang palalakihin yung issue. Kasi nga, magkakampi kayo. Kasi nga, iisa ang takbo ng inyong pag-iisip. Diba? Birds of the same feather flock together. Minsan dapat na kung tayo man ay papasok sa ganyang sitwasyon, tandaan natin, isa sa mga mahalagang gampanin natin ay maging daan patungo sa pagkakasundo. Maging daan patungo sa pagkakasundo. Isa yan sa mahalagang responsibilidad natin bilang mga alagad ng Panginoon, bilang mga Kristiyano, na mapanatili natin ang kaayusan sa loob ng ating sariling pamayanan, sa loob ng ating sariling pamilya. Totoo, parating may mga conflicts sa ating ugnayan. Kasi nga magkaiba tayo ng pananaw, ng paniniwala, meron tayong pinaglalaban. Pero minsan kinakailangan na ayusin ka agad ito. Tayong lahat sinusugo ng Diyos araw-araw. Tayong lahat ay patuloy na natututo sa Diyos. At bilang mga natututo sa Diyos, isa sa parating ang pinapaalala sa atin ay maging daan tayo patungo sa kaayusan, patungo sa pagkakasundo ng ating pamilya, ng ating mga kaibigan, ng ating pamayanan. Amen. Tinatawag tayo ng Diyos bilang Kanyang hinirang upang sundin ang Kanyang kalooban. Manalangin tayo na may pananalig sa Diyos na nagnanais na ang Kanyang bayan ay mamagitan para sa sandaigdigan. Ating itutugon, Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang simbahan sa pamamagitan ng Santo Papa at ng mga obispo, naway umakay sa atin sa kaganapan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga mambabatas, naway gabayan ng ating bayan para sa kasiguraduhan ng kinabukasan at kaunlaran ng ating bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Tayo naway magsumikap at maging tapat sa ating bukasyon na itinakda ng Diyos para gampanan natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga matatanda, may sakit at nalulumbay, naway matagpuan ang presensya ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Makapangyarihang Diyos, narito kaming nananalangin upang gawin ang kalooban mo. Tanggapin mo nawa kami sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak
Siya na nabubuhay at nagkahari, magpakailanman. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas sa katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob ang iyong kadakilaan ay aming handugan, na iyong minamarapat naming may alay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na bagay na ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo yung pinila sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin, ng katiyakan na kalang mabuhay kami sa pili mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, pagsisiawit ng papuri siya ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kalitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kalitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Hosana, Hosana, Hosana sa kalitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kalitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at idenay sa aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubiling manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yatya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilios lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Cordero
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na Ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa amin sa linyang alay, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang pagdiriwan na banal na misa, humayo tayo at maging tagapagdulot ng kaayusan sa ating lipunan. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.